Yo, magandang buhay mga boss. Dito tayo ngayon. Nandito tayo sa Asia. Para sa atin. Yo, magandang buhay mga boss. Siyempre, special ang araw natin na to at linggo. At nandito tayo sa Bungabon, Nueva Ecija ulit. Alam niyo naman si Totoy, malapit ang puso sa mga taga Bungabon, no? Marami tayong tropa dito. Nandito tayo kay Hunyango Game Farm. At ang owner dito ay si Boss Sosimo Mantile. Idol ko to, ano? Isa to sa mga nagpo-propagate ng linyada natin. Tsaka, kaya ako na sabi yon kasi sa kanya ko pinagkatiwala yung ibang linyada natin. Napakagaling bumuhay na sisiw. So ano pang hinihintay nyo? Tara at kilalanin natin si Sosimo Mantile ng Hunyango Game Farm. Hello po, ako nga pala si Sosimo Mantile Jr. Ang owner ng Hunyango Game Farm. Sa pagmamanok, nasa siguro bata pa lang ako eh. Pero focus ako nung 2004 sa pagmamanok. So, sa akin, ang kadalasan ko sakit lang naman dito pag yung magbabago klima ng panahon, sipon, yan. Tapos yung madalas tumama sa akin dito, yung kagat ng lamok, lalo na ngayon tag-ulan. Sa mga pag may ikuan naman ako rito, ang sakit cocci, yan, kadalasan ginagamit ko, TMCS. Sa mga salmonella, yan, ayos yan. Yan ang gamit ko, TMPS. Bali ko kasi, nung old line ko pa noon, galing mga Bacolod. Harold Brown na, pero ang tawag nila doon, Armalite. Ngayon, iba na yung Harold Brown. May Larry Romero Gray na. Pero mas gusto ko pa rin na madalas na madali i-breed sweater. Pero ngayon, may bagong tinetesting kami. May isang bigating may owner. Yung BTS Gray namin. Mas ko ako sa breeding eh. Mas gusto ko i-breed. Yung labang kasi, masaya na ako nababalitaan kung nananalo o natatalo. Ganun ang Pero mas gusto ko i-breeding. Na-excite yung experiment, yung mapapalabas mo. Maayos. Namalo. Yun lang. Okay naman na may tumingin dito na gusto mag-acquire ng manok. Hanggat may available, pwede naman. Sa ngayon, ang mga available, sir, meron pa tayong Raptor, meron tayong Gray, Bullet, saka yung mga papalabas ng mga sweater, yun, meron. Sa ngayon kasi, medyo ubos na yung mga banded natin. Puro late born pa lang ang palabas na pwedeng tignan sa susunod. Maintain sa manok, siguro, kailangan tutukan lang talaga. Mula pa lang sa pagsisimula pa lang i-breeding hanggang sa mapisa, talagang dapat totoo kay sisiw. Para ka rin nag-aalaga ng bata. Ayun, titingin ka na lang ng mga product na talagang makakaakibat mo sa pagpapalaki ng sisiw. Tulad ng mga ganito. Yan. Mapakikinabangan niyo sir itong mga to. Sa Pro Egg sir, mula nung early bird hanggang ngayon sa late born, ayun, marami pa ako sisiw hanggang ngayon. Stop na rin ako. In-stop ko na rin at iitlog. Sa quality naman ng itlog, maganda yung sukat. Kaya yung mga sisiw niya healthy paglabas sa incubator. So, tips ko naman po sa mga sa tulad kong mga o kaya sa mga baguhan din. Sa pag-aalaga sir ng sisiw, kailangan talaga kailangan talaga nilang tutukan. Yung ilaw, importante. Pero ako kasi, ginagawa ko, yung mga pisa ko sa incubator at may napisa ako sa inahin, sinasama ko na inahin nyo kahit 60 peraso pa siya para inaakay nung inahin yung mga sisiw kahit marami. Yung mga giniginaw, tusok-sok lang sa inahin. Yung mga malalakas na hindi naman, sila yung nasa labas ng inahin. Sa resulta naman sa akin, okay yun. Pero kung wala talaga, importante talaga yung pagpapainit sa kanila. Sa sabong kasi, ika nga passion yan. Mayroong klase ng sabungero na ubos-ubos. May sabungero na magaling. Pero naman sabungero na kumikita, ginagawang hanap buhay. Kaya ako kasi breeder ako, pananaw ko, nag-enjoy lang siguro yung mga sabungerong mga lumalaban. Yun lang. Pete Cobra, the game changer.